Vanessa, hindi talaga siya interesado dyan. Mahal, mamaya. Dalawampung taon ng pagsasama at halos hindi kami nagkakalapit. Paano tayo magkakaanak? Ginoong Reyes? Ha? Ay, pasensya na. Nasa malayo ang isip ko. Ginoong Reyes, hindi maganda ang itsura mo. Okay ka lang ba? Nagpuyat kasi ako kagabi. Pagod lang. Okay lang ako. Eto, Anong ginagawa mo? natutunan ko itong massage technique sa amin. Mabisa ito para maibsan ang pagod. Subukan mo. Hindi na kailangan. Sige na po, Ginoong Reyes. Trabaho ko ang alagaan ka. Ginoong Reyes, kamusta ang pressure? Okay lang ba? Okay naman. Ang tigas ng mga balikat mo? Nasa desk ka ba maghapon? Ganun talaga ang trabaho. Mahigit 700 tao ang umaasa sa kumpanya na nakasalalay sa akin. Ikaw ang malaking boss. Wow, ang galing naman. Kung hindi mo binili ang RV, hindi makakadaupang palad ng isang mababang salesperson na tulad ko ang isang importante tulad mo. Ginoong Reyes. Hindi naman ganoon kalaki ang bagay. Sa paningin ng mga babaeng tulad mo, matandang lalaki lang ako, ganoon lang. Paano naman naging ganoon? Mature ka at stable. Ang sino mang maging boyfriend ka ay ang pinakaswerteng babae sa mundo. Ang asawa mo ay sobrang nagmamahal sa'yo, di ba? Wag mo na akong simulan diyan. Ikaw naman, hinahayaan ka ng boyfriend mo na magtrabaho sa sales, nasa araw at ulan maghapon? Nagtatrabaho na ako pagkatapos ng high school. Wala pa akong naging relasyon. Wala talaga? Oh. Ang isang magandang babaeng tulad mo ay tiyak na maraming lalaki ang nanliligaw. Hindi ka lang. Nakakatagpo ng tamang lalaki? Ang mga lalaking nanliligaw sa akin ay may isang bagay lang ang habol. Hindi naman ako isang konserbatibong babae na naghihintay hanggang kasal, pero gusto ko pa rin na ang unang beses ko ay sa isang taong talagang pinagkakatiwalaan ko. Ang iyong unang beses? Ngayon, ang mga estudyante sa kolehiyo ay maaga nang nagsisimula sa sex life. Ang isang babaeng tulad mo na hindi basta-basta ay bihira na ngayon. Kaya ano sa tingin mo ang dapat na katangian ng isang mapagkakatiwalaang tao? Mature at stable. Mas mabuti kong medyo mas matanda. Tulad mo, Ginoong Reyes. Ako? Lampas 40 taong gulang na ako. Matanda na. Interesado ka talaga? Matanda? Hindi naman. Matagumpay ka, mabait at maalalahanin. Naiinggit ako sa asawa mo na makasama ang isang lalaking tulad mo. Kung makakahanap ako ng boyfriend na tulad mo, perpekto na yon. Hello? Kumusta ang RV? Mukhang maayos. Huwag mong kalimutang umuwi ng maaga. Ngayon ang aming ika-12 anibersaryo ng kasal. Nagluto ako ng mga paborito mong ulam. See ya. Binibining Santos. May gagawin ako. Sa ibang araw na lang. Nating gawin yan. Hoy, sandali! Hindi mo pa nga nakikita ang likod ng RV. Hindi naman magtatagal. Siguro sa susunod. Ginoong Reyes, sandali! Oy, Marco! Marco! Hahaha. So, kumusta ang RV? Hindi pa. Titingnan ko sa susunod. Mukhang masaya ka ah. May nangyari bang maganda habang tinitignan mo yon? Huwag kang magbiro. Ako at si Vanessa ay magdiriwang ng aming ika-12 anibersaryo ngayon. May handa siyang hapunan sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Hoy, sandali lang. Kunin mo ito. Ito yung magandang klase. Ano yan? Ito ay alak na pampaibig. Ginawa ito gamit ang herbal na pampasigla at ilang espesyal na gamot. Ipakita mo kay Vanessa kung ano ang tunay mong kayang gawin ngayong gabi. Hindi ko kailangan to. Tol, kunin mo na lang. Anibersaryo mo kay Vanessa. Hindi siya magkakaila ngayong gabi, di ba? Samantalahin mo ang pagkakataon. Huwag mong biguin si Vanessa. Hoy, mamaya na lang.
Nandito ka na. Maghilamos ka na. Handa na ang hapunan. See ya. Mahal, ayoko ng maanghang na pagkain. Bakit lahat maanghang? Ang niluto ko, iyon ang kakainin mo. Kung gusto mong kumain ng gusto mo, ikaw ang magluto. Anniversary natin ngayon. Huwag kong sirain ang mood. Tama ka, mahal. Salamat sa pagluluto. Mahal, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang ganda-ganda mo talaga. Matagal na tayong mag-asawa? Bakit ka nagpapalambing? Kumain ka muna. Sagutin ko ito. Mahal, Oy, anong ginagawa mo? Hindi ka ba naiinitan? anniversary natin. Pabayaan mo na ako. Pwede ba? Ang tagal na nung huli tayo. Tingnan mo ang sarili mo. Ilang taon ka na ba? Ang laman ng isip mo iyon lang. Wala akong gana. Sige, kung ayaw mo, Bakit ang init pa rin? Kaya? Yung alak na pampaibig kaya? Hello? Ginoong Reyes? Pasensya na sa abala. Ang late ng tawag. Libre ka ba ngayon? Gusto mo bang bumalik at tingnan ng RV? Baka kasi mabook ng iba. Wala ako sa mood ngayon. Ay, teka! Ginoong Reyes? Nandito ako sa RV ngayon. Mag-isa lang ako. Ang ganda talaga ng RV na ito. Lalo na yung kama sa likod. Bakit hindi mo subukan ng kama? Sigurado akong hindi ka mabibigo. See ya. Pupunta ako diyan. Ginoong Reyes. Naghihintay ako. Pero, oy, sa ganda mo at lahat, hindi ka naman pala masama at mas bata ka pa sa kanya. Para sa isang babae, ang kabataan at kagandahan ang lahat. Kung gusto mong kumita, kailangan mong ibigay ang lahat. Kunin mo ito. Ang kliyenteng ito ay ang huling pagkakataon mo. Ngayong pagkakataon, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Sir, gaano pa katagal? Bilisan mo. Narito. Ginoong Reyes, ayos ka lang ba? Ang damit mo. Oh,
Nagmamadali ako nang umalis? Wala akong oras magpalit ng uniforme sa trabaho. Ang kasuotang ito ba ay kakaiba? Hindi naman. Ang ganda nga nito. Salamat, Ginoong Reyes. Ah, Clara, Pinibining Santos. Ginoong Reyes, ako, nakakatakot talaga ang kulog. Pasok na tayo at pag-usapan natin yan. Sige. Aray! Ayos lang. Ginoong Reyes, sa tingin ko naipit ang bukong-bukong ko. Pwede mo ba akong tulungan papunta sa kama? Ginoong Reyes, Ah, tulungan kitang umupo. Mukhang uulan na. Siguro dapat tapusin na natin to. hoy, sandali! Ginoong Reyes. Ang sakit na ng paa ko. Titingnan mo ba ito para sa akin? Hindi tama yon. Tayo lang naman ang dalawa dito. Walang makakaalam. Please, isang beses lang. Tulungan mo ako, please. Ah, Nasaktan ba kita? hindi. Bakit ka umiiyak? Ginoong Reyes, ang bait-bait mo sa akin. Pwede bang Ethan na lang ang tawag ko sa'yo mula ngayon? Tawagin mo akong kahit ano ang gusto mo. Napakasuwerte ng asawa mo. Kung sana ay nakilala kita noon pa, Marco. Pero kung ganun, kung nakilala kita noon, hindi mo ako papansinin. Bakit hindi? Ah, Clara, Marco, natatakot ako. Clara, bitawan mo. Mag-isa lang ang lalaki at babae. Hindi tama yon. Ano naman ang masama doon? Hindi ka masamang tao, Marco. Mabuting babae ka. Hindi ko magagawang saktan ka. Hindi mo ako sasaktan, Marco. At saka, kahit gusto mong gumawa ng isang bagay, payag ako. Hindi ko kaya. Lasing na ako sa alak. Nawawalan na ako ng kontrol. Clara, bitawan mo sandali. Marco, nandidiri ka ba sa akin? Hindi. Marco, kumukulog. Natatakot ako. Pwede bang samahan mo ako ngayong gabi? Clara, Marco, Clara. Hindi ko na kaya. Marco, handa na ako. Hello? Hello, Ginoong Reyes. Pwede ka bang pumunta sa opisina ngayon din? May problema sa pananalapi ng kumpanya. Kailangan naming ikaw ang humawak nito. Sige, pupunta ako dyan kaagad. Clara, may emergency sa opisina. Kailangan ko nang umalis. Marco, Pasensya na. Hindi ako makatulog ngayon. Clara, mabuting babae ka. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo. Tungkol sa nangyari ngayon, isipin na lang nating hindi ito nangyari. Marco, Yung 1,100,000 piso na ipinapahanda ko sa iyo, nahanda mo na ba? saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Naayos na ang kasal ng kapatid mo. Kailangan na nila ang bigay kaya. Sige, ito ang usapan. Umuwi ka sa Sabado. Makilala mo ang anak ni Ginoong Ramos. Si Ginoong Ramos, napag-usapan na niya sa akin. Kung pakakasalan mo ang anak niya, bibigyan niya tayo ng 2,200,000 piso na bigay kaya. Ang pera para sa bigay kaya ng kapatid mo
At sa pagpapagawa ng bagong bahay, masasakop lahat iyon. Nanay, lumpo ang anak ni Ginoong Ramos. Hindi ko siya pakakasalan. Kalimutan mo na iyan. Clara, mabuting babae ka. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo. Ang isang lalaking kakilala ko lang, ayaw niyang sirain ako. Pero ang sarili kong pamilya, sinusubukan nila akong itulak sa bangin. Clara. Kumusta? Nakuha mo ba ang deal? Ito na ang huling pagkakataon mo. 3 araw. Binibigyan pa kita ng 3 araw. Kung hindi mo pa rin ito makuha, tatanggalin ka. Marco, handa na ako. Ginoong Reyes, Nalaman mo na ba, kung ninakaw ni Ginang Garcia ang pondo, Vanessa? Ano ang ginawa niya sa pera? hindi pa namin sigurado. Iniimbestigahan pa. Pauwiin mo na ako. Agad, Ginoo. Hoy, Vanessa, ano ba ang nangyayari sa'yo? Bakit mo ninakaw sa kumpanya? Saan mo ginastos lahat? Asawa mo ako. Pera mo, pera ko yan. Hindi ba ako pwedeng gumamit? Ayoko pag-usapan to ngayon. Pag-uusapan natin to pagbalik ko. Ano ang nangyayari? Binibini, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Ginoong Reyes, bigla na lang siyang tumakbo rito. Clara. Nasaktan ka ba? Marco, natatakot ako. May lalaking nakaitim. Sinusundan niya ako. Tumakbo ako para habulin siya. Tapos nadulas ako at nahulog. Nasaan na siya? Titingnan ko. Pasensya na. Ako. Okay lang, Marco. Alam kong hindi mo sinasadya. Heto, punasan mo ang noo mo. Salamat, Marco. Ginoong Reyes. Masyado siyang mabilis. Nawala mo siya. Ano ang itsura niya? Kilala mo ba kung sino yon, Clara? Hayaan mong ihatid muna kita sa bahay. Magmaneho ka. Marco, umupo ka. See ya. Gabi na. Dapat matulog ka na. Bukas, isasama kita para maghain ng report. Marco. Marco, Anong problema? pwede bang manatili ka rito? Please? Natatakot talaga ako. Pero, ang late na ngayon. Ang isang lalaking tulad ko sa bahay ng isang binibini. Magtsitsismisan ang mga tao. Sige, sandali lang ako. Salamat, Marco. Maliligo muna ako. Dapat ba talaga ako nandito?
Ano kaya ang ginagawa ni Vanessa ngayon? Ang tagal ko nang hindi umuuwi. Nag-aalala kaya siya sa akin? Bakit niya binitawan ang tawag? Marco, Ano yon? pwede mo bang kunin ang tuwalya sa silya? Nakalimutan kong dalhin. Marco? Ano? Nakuha mo ba? Marco. Arg! Hindi ko maabot. Pwede bang pumunta ka rito? Sige. Salamat, Marco. Marco! Tapos na akong maligo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Teka, Marco. May iba pa bang kailangan? Pwede bang manatili ka sa tabi ko? Natatakot ako. Nandito lang sa paligid yung lalaking nakaitim. Paano kung pag-alis mo, kumatok siya sa pinto ko? Pero, Marco, ikaw lang ang taong mapagkakatiwalaan ko ngayon. Ikaw, hindi pwede, Marco Reyes. Hindi mo pwedeng gawin yon. May prinsipyo kang tao. ganoon ba kahirap? Mukhang ganoon nga. Wala naman kaming relasyon ni Marco. Pasensya na, Marco. Umalis ka na. Mananatili ako. Marco, nakaka-guilty naman na nadamay ka pa. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hoy, walang problema. Huwag mo nang isipin yan. Magpahinga ka na. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Si, ang tanging tao na mapagkakatiwalaan at maaasahan ko ngayon ay ikaw.
Marco Reyes, ano ba ang ginagawa mo? Clara, anong ginagawa mo rito? Marco! Kumukulog sa labas. Natatakot talaga ako. Teka, hindi. Hindi ka pwedeng matulog dito. Marco, please wag kang umalis. 3 taon na akong nandito sa lungsod. Sa buong panahong iyon. Mag-isa lang ako. Ikaw ang unang tunay na mabait na taong nakilala ko, Marco. Clara, may asawa ako. Mali ito. Anong mali dito? Marco, may nararamdaman ako para sa'yo. Clara, ako. Hindi ba talaga ako sapat para sa'yo? Clara, napakabata mo pa. Nasa edad na ako. Pwede mo na akong tawaging tito. Ano ba ang nakikita mo sa akin? Gusto ko kung gaano kabait at maalaga. Nang ako'y sundan ng lalaking nakaitim, ikaw ang tumulong sa akin. Wala pa akong nakilalang lalaking kasing ganda mo, Marco. Clara, gusto mo lang ako dahil hindi ka pa nakaranas ng relasyon. Kung nakaranas ka, hindi ka magkakagusto sa isang matandang lalaki, tulad ko. Marco, sa tingin mo ba, wala lang akong karanasan? Hindi. Napakabata at napakaganda mo. Paano kita mabababa? Bakit ayaw mong tanggapin ako? Ako, Marco, gusto kong ibigay ang sarili ko sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isang magandang alaala, please? Nakikiusap ako sa'yo. sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Marco, gusto ko sanang. Marco, nagluto ako ng pansit para sa iyo. Gusto mong sumabay? Siya. Marco, anong problema? Wala naman. Kain na lang tayo. Siya. So, ganun pala. Panaginip lang pala ang lahat. Marco Reyes, paano ka nagkaroon ng ganoong panaginip? Walang hiya ka talaga. Huwag kang mag-alala. Nakapag-file na sila ng report. Talagang lilitisin ito ng pulisya. Huwag mo nang masyadong isipin. Kung may mangyari man, tumawag ka lang sa akin. Salamat, Marco. Wala pang lalaking naging ganito kabait sa akin. Gusto ko kung gaano kabait at maalalahanin. Wala pa akong nakilalang lalaking kasing ganda mo, Marco. Marco. Ah, kung wala ng iba, alis na ako. May isa pa. Libre ka ba sa mga susunod na araw? Para tumingin ng mga RV? Bukas kaya? Libre ako bukas ng hapon. Sige, bukas ng hapon na lang, kung gayon. Alis na ako. Buong gabi akong wala sa bahay. Sana hindi galit si Vanessa. Vanessa? Vanessa? Ano to? Kakauwi mo lang ba mula sa labas? May mga dapat kong gawin kagabi. Saan ka pumunta? Marco, mag-asawa man tayo. May karapatan pa rin akong magkaroon ng privacy.
Hindi yon ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kung umuwi ako o hindi. Marco, bukas ng hapon, pwede ba tayong magkita sa RV? May sumunod ba sa'yo ngayon? Wala, pero Pero ano? nahulog ako ngayon. Dumudugo ang tuhod ko. Anong tinitingnan mo? Ano bang ginagawa mo? May topak ka ba? Vanessa, mag-asawa tayo. Gusto ko lang na mapalapit sa'yo. Bakit ang sungit-sungit mo? Mag-asawa nga tayo. Tumingin ka nga sa sarili mo. Tingnan mo kung gaano ka nakatanda. Pagdating ng susunod na 20 taon, pupunuin na ng mga pekas ang buong mukha mo. Yan na lang ba laging iniisip mo? Ganyan ka ba kahayok? Lumayas ka sa akin. Lilinawin ko sa'yo. Simula ngayon, sa study ka matutulog. Naiintindihan mo? Ibig kong sabihin, anong klaseng mag-asawa ang hindi magkasamang natutulog? Naririnig mo ba yan? Ang baho. Halos hindi na ako makahinga. Lumayo ka sa paningin ko. Ngayon din. Mahal, may ginawa na naman siya kanina. Pero nanatili akong tapat sa'yo. Ang hirap ng pinagdaanan mo, mahal ko. Kung hindi lang dahil sa pera niya, hindi ko kayang tumingin sa matandang lalaking yon. Nakakasuka siya. Hindi na magtatagal. 1 buwan, yan na ang pinakamatagal. Sisiguraduhin nating walang-wala siyang maiiwan sa pag-aasawang to. Marco, Arthur, sakto ang dating mo. Ipakikilala ko sa iyo ang isang tao. Ito si Mia, ang bagong asawa ko. Mia Lim. Mia, ito yung lalaking lagi kong kinukwento. Si Marco. Malaki ang naitulong niya sa negosyo. Isang tunay na mentor. Ikinagagalak kitang makilala, Marco. teka, ibig sabihin, ikaw ay nagdiborsiyo? Oo, nagdiborsiyo ako. Pare, wala kang idea. Ang babaeng yun, ayaw akong hawakan. Tuwing uuwi ako, hindi niya ako pinapansin. Hindi naman ako, walang-wala. Bakit ko pa kailangang tiisin ang ugali niya? Kaya, dineborsyo ko siya. Tingnan mo, kakakuha lang namin ng lisensya. Si Mia, isa siyang tunay na sweetheart at sa kama, ang galing niya. Arthur, kapag may pera ang isang lalaki, hindi dapat niya basta iiwan ang asawang laging nandyan para sa kanya. Marco, sige na, wag mo na akong subukang pigilan. Akala mo ba hindi ko alam kung anong kahabag-habag na buhay ang dinaranas mo sa bahay? At alam mo ba, ang dating asawa kong yun ayaw akong hawakan. Akala ko noon ay menopause o kung anuman. Pero lumalabas na lumalabas siya kasama ang isang toy boy. Ginagamit niya ang perang pinaghirapan ko para sustentuhan ang ibang lalaki. Marco, mag-ingat ka rin. Ang mga babae ngayon, hindi na katulad ng dati. Wala na silang pakialam sa tradisyonal na panuntunan ng may bahay. Marunong na silang magsaya ngayon. Kailangan mong maging maingat. Kung hindi, bago mo pa malaman, ikaw na ang magiging toro. At ang pinaghirapan mong ari-arian ay hahatiin sa ibang lalaki. Baka may iba ring lalaki si Vanessa? Kaya galing ka lang? Sa labas? May negosyo ako kagabi. Hoy, Clara, nasaan ka? Marco, sinusundan na naman ako ng lalaking nakaitim.
dalawang. Hoy, Clara, nasaan ka na? Marco, sinusundan na naman ako nung lalaking nakaitim. Natatakot na talaga ako. Ano? Pupunta na ako dyan. Marco, ang bilis mo. May nangyari ba kay Vanessa? Hoy, Marco! Sinong tinatawagan mo? Tigil! Tigil. Marco, Okay na ngayon. Tara na. Pinatawag ko na ng pulis ang assistant ko. Hinahabol na sila ng pulis. Heto, uminom ka ng tubig. Eto, salamat Marco. patingin nga ng kamay mo. Ang bilis kong tumakbo. Siguro nagasgas ko ito saan man. Iabot mo ang kamay mo. Masakit ba? Ang mga kamay ng isang babae ay hindi dapat magkaroon ng peklat. Naririnig mo ba ako? Ayan, Anong problema? Marco, pwede ba kitang yakapin? Ha? Marco, salamat. Isa ka lang namang kliyente para sa akin, pero mas mabuti kang trato sa akin kaysa sa sarili kong pamilya. Bitawan mo na. Ang baho ko. Hindi naman mabaho. Marco, mayroon kang amoy ng bulaklak ng akasya. Nakakagaan ng pakiramdam. amuyin mo nga ang sarili mo. Muntik na akong maubusan ng hininga. Lumayo ka sa akin. Umalis ka dito. Clara, ako ito? Tuloy ka. Ginoong Reyes, nahuli na namin yung lalaking sumusunod kay Binibining Santos. Nakuha natin siya. Nakausap na niya ang mga pulis. Ano ba ang gusto niya? Bakit si Clara ang target? Oo, nanay po ni Binibining Santos. Siya ang umupa sa kanya. Gusto niyang kunin ang kanyang anak na babae at ipakasal sa isang lumpo. Balak niyang gamitin ang bigay kaya para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Gets ko na. Umalis ka na. Opo, Paano niya nagawa yon? Parang inaasahan ko na. Sa pamilya ko, parang wala akong halaga. Ang kapatid ko lang ang mahalaga, kaya hindi ako nagulat sa ginawa nila. Marco, salamat sa tulong mo ngayon. Ilibre kita minsan. Mauna na ako. Teka. Ang pamilya mo, hindi nakuha ang gusto nila. Tandaan mo, hindi sila titigil. Babalikan ka nila. Makinig ka. May isa pa akong lugar na walang nakatira. Paano kung doon ka muna tumira pansamantala? Oo nga. Hindi ako masyadong sigurado dito. Ngayong tinatawag mo na akong Marco, tutulungan talaga kita sa pabor na ito. Kung sa tingin mo ay masamang tao ako, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Marco, paano ka magiging masamang tao? Sige nga, pasok ka na. Si, Tuloy ka? Ang lugar na ito ay 75 metro kwadrado lang. Pero para sa iyo, isang binibini, sapat na ito. Anong nakakatawa? sales ako. At ikaw ang kliyente ko. Hindi ko inakalang kakailanganin kong magpahanap sa iyo ng titirhan. Gabi na. Mas mabuting umalis na ako. Oy, Marco! Mamayang gabi, pwede bang manatili ka at samahan mo ako?
Ay, wala akong ibang kahulugan sa sinabi ko. Sa totoo lang, birthday ko ngayon. Marco, libre kita ng pagkain. Kung libre ka, pwedeng samahan mo ako sa birthday ko? Birthday mo ngayon? Sige, sasamahan kita. Ang ganda ng kusinilya de gas na ito. Hindi tulad ng inuupahan ko. Induction cooker lang ang meron. Hindi pa ako nakakaluto gamit ang kusinilya de gas. Marco, sige na, tikman mo. Sana magustuhan mo ang lasa. Ang inuupahan mo wala man lang kusinilya de gas? Mura lang ang renta. Mahirap pala ang pinagdaanan mo. Ang pinakamalaking pangarap ko, alam mo, ay makita ang taong mahal ko, at mahal din ako, at magtayo ng pamilya. Aasahan ko siyang uuwi araw-araw, magluluto ng paborito niyang pagkain, at makita siyang masaya. Sa tingin ko, magiging masaya rin ako noon. Mahal, hindi ako mahilig sa maanghang. Bakit lahat maanghang? Ang niluluto ko, yun ang kakainin mo. Kung gusto mo ng gusto mo, ikaw na ang magluto. Ang pagluluto, ikaw ang magluto ng husto mo. Pagkatapos ng lahat, ang tagaluto ang gumagawa ng lahat. Sino nagsabi? Ang pagluluto ay para pasayahin ang iba. Dapat talagang magluto ka ng gusto nilang kainin. Ang babaeng maalalahaning tulad mo ay talagang bihira. Sa gabi, ang magkayakap ay siguradong napakainit at komportable. Kung sana, ay magkaroon ako ng buhay na ganoon. Pero para sa isang tulad ko, na may komplikadong nakaraan, malamang walang may gusto na makipagsalo sa akin ng buhay. Gusto ko. Ang ibig kong sabihin, isang babaeng kasing ganda mo, sigurado akong maraming lalaki ang gustong maging kasama mo. Marco, kung hindi ka kasal, gusto mo bang tumira kasama ko? Kung hindi ako kasal, gusto ko talaga. Ikaw ay bata at maganda at mabait ka pa. Sayang nga lang. Pero tumatanda na ako. Marco, hindi ka matanda. Kahit konti. Sino kaya yon sa ganitong oras? Yung cake, Dine Liver. Cake? Bakit may cake? Hindi ba birthday mo ngayon? Birthday mo. Paano tayo magkakaroon ng cake? Heto, maghiling ka. Sana mula ngayon, palagi akong nasa tabi mo, Marco. Hindi lang bilang salesperson mo. Marco, pwede ba akong bigyan ng isang hiling? Sige, sabihin mo. Gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam ng umibig. Kahit na para-paraan lang. Marco, pwede bang magpanggap ka na akin ka? Magpanggap na akin ka? Alam mo naman ang sitwasyon ko sa pamilya. Sa buhay na ito, baka hindi ko na makasalan ng taong mahal ko. Kahit na, para-paraan lang. Marco, minsan lang, magpanggap kang akin ka, hanggang mag-alas 2 na lang. Sige. Kung yan ang birthday wish mo, gagawin kong totoo. Salamat, Marco. Talaga. Eh di tara, hiwain na natin ang cake? See ya. Sige, hatiin na natin ang cake. Marco, heto, tikman mo ang cake. Salamat. Wow, ang tamis. Dapat mong subukan ito. Matamis. Seryosong matamis. Tulungan kita.
Okay lang ako. Ang mga kamay ng lalaki ay hindi para sa gawaing bahay. Bago yan sa akin. Bakit kaya na hindi pwedeng gumawa ng gawaing bahay ang mga lalaki? Lagi sinasabi ng lola ko. Ang mga kamay ng lalaki ay para kumita ng pera. Ang mga kamay ng babae ay para alagaan ang kanilang mga lalaki. Kaya mananatiling masaya ang iyong pag-aasawa. Talagang sinanay ka ng lola mo para maging perpektong asawa. Marco, pwede mo ba akong yakapin mula sa likod? Ha? Hindi ba't nagkukunwari tayong magkasintahan? Hindi ba yan ang ginagawa ng normal na mag-asawa? Ang lalaki ay yumayakap sa babae, habang siya ay gumagawa ng gawaing bahay, mula sa likod. Ako? Marco. Marco, Ayos lang ba talaga yon? kung hindi ka komportable, Marco, wag na lang. Hindi naman yon. Well, Marco, pwede mo ba akong yakapin? Marco, kailangan nating magpanggap na tunay na mag-asawa. Ang bango mo, pabango ba yan? Ako? Makabili ng pabango? Sabon lang yan sa katawan. Masama ba ang amoy? Hindi, mabango. Marco, kung gusto mo ang amoy, palagi ko itong gagamitin. Kailangan kong pumunta sa banyo. Marco Reyes, kumalma ka. Wala kang magagawa para pagtaksilan ng asawa mo. Clara, kailangan ko nang umalis. Marco, naghiwa ako ng prutas. Maupo ka. Si, Marco, ikaw na muna ang kumain. ikaw. Ano ba ang ginagawa mo? Nagpapahid lang ng paa mo, Marco. Ito ay, mali yan. Anong hindi angkop dito? Asawa mo ako. Ang paghuhugas ng iyong paa ang dapat kong gawin. Pero hindi naman talaga tayo kasal. Alam mo yan. Pumayag tayo na magpanggap hanggang hating gabi, di ba? May kalahating oras pa tayo. Marco, ang dami mo nang nagawa para sa akin, at ayaw mo ng kapalit. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Hayaan mong hugasan ko ang iyong paa. Ito na lang ang paraan ko para magpasalamat. Sige, okay. Marco, ang hirap ng trabaho mo araw-araw. Sigurado akong si Vanessa ay madalas hugasan ang iyong paa para sa iyo. Matagal na kaming kasal. Hindi na namin ginagawa ang ganyang bagay. Anong mali sa pagiging matandang mag-asawa? Ang isang lalaking katulad mo, Marco. Kung ako si Vanessa, sisiguraduhin kong tratuhin ka ng maayos at paglingkuran kang mabuti. Nag-aalala lang ako na may ibang babae diyan. Na baka agawin ka. Mga lalaking katulad ko ay marami at karaniwan lang. Hindi naman ako ganoon kagaling. Hindi, magaling ka. Hindi pa ako nakapagkaroon ng relasyon, pero alam ko kung paano makilala ang mabuti sa masamang lalaki. Ang lalaking tulad ni Marco ang siyang perpektong lalaki. Huwag mo nga. Hindi naman ako ganoon kagaling. Hindi ako matanggap ng asawa ko at ayaw pa nga niyang mahawakan ko siya. Talaga? Baka naman si Vanessa lang ang hindi marunong magpahalaga sa iyo. Yung kakila-kilabot niyang ugali. Sa akin, puro hampas o sigaw lang ang inaabot ko. Siguro ang pagsasama namin ay talagang mahirap para sa kanya. Marco, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo kasalanan iyon. Baka naman hindi lang talaga kayo bagay ni Vanessa. Ang dalawang taong hindi talaga para sa isa't isa ay hindi magiging masaya sa pagsasama, Marco.
Bakit hindi ka nalang humanap ng taong tunay na magpapahalaga sa iyo? Ang taong tunay na magpapahalaga sa akin. Hiwalay na kami. Wala kang kaalam-alam. Ang babaeng iyon ay ayaw akong mahawakan. Tuwing uuwi ako, pinaparamdam sa akin ang kanyang pagkamuhi. Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Bakit ko pati itiisin iyon? Sino pa ba sa mundo ang magkakagusto sa isang taong halos isang matandang lalaki na? Ako, gusto ko. Talagang gusto kita, Marco. Marco? Tungkol sa larong ito ng pagpapanggap na magkasintahan, pwede ba nating ipagpatuloy? Ito. Anong ibig mong sabihin? Kaya huwag kang umalis ngayong gabi. Clara, alam mo ba ang sinasabi mo? Marco, gusto kita. Kaya, mananatili ka ba ngayong gabi? Clara, gusto mo ako. Dahil lang yan kasi hindi ka pa nakakaranas ng relasyon. Kung nakaranas ka na, hindi ka magkakagusto sa isang matandang lalaki tulad ko. Marco, sinasabi mo bang wala akong karanasan? Hindi ba ako nananaginip? Clara, bata ka at maganda. Paano kita tatanggihan? Bakit hindi mo ako tanggapin, Marco? Hindi ito panaginip. Ito ay totoo. Clara, alam mo ba ang sinasabi mo? Ako ay isang adulto. Siyempre alam ko ang sinasabi ko. Marco, hindi mo ba talaga ako matatanggap? Clara, gagawin mo talaga ito? Pagsisisihan mo ito? Hindi ko pagsisisihan. Hinahabol ko ang sarili kong kaligayahan. Hindi pa ako umibig kailanman, kaya hindi ko alam kung paano ito sasabihin ng tama. Pero gusto kita talaga, Marco. At paninindigan ko ang pinili ko. Kung hindi mo talaga ako matatanggap, hindi na kita pipilitin. Ikaw, bumitaw ka muna. Hindi ako bibitaw. Marco, nakikiusap ako sa'yo. Sigurado ka bang hindi ka magsisisi? Hindi kailanman. Marami ka sigurong karanasan, Marco, di ba? Mag-ingat ka lang. Talaga bang sigurado ka rito? Mhm. Kapag lumakad ka na sa pintuang ito, wala nang bawian. Isang huling pagkakataon. Ito ba talaga ang gusto mo? Marco, gabi na. Matulog na tayo. Bumuka ang tubo. Tatawag ako ng tubero para ayusin ito. Si, Ayos na. Naayos na. So, sino ang magbabayad? Ikaw, Tol, o yung anak? Iscan ko ang code mo. Sige, Aalis na ako. Clara. Kailangan ko nang umalis. oy Marco. Hindi ba tayo magpapatuloy? Clara. Napakaganda mong babae. Hindi kita pwedeng sirain. Narinig mo ang sinabi nila. Para sa kanila, ang agwat ng edad natin ay para tayong ama at anak. Hindi yun mahalaga sa akin. Clara. May asawa ako. Mula ngayon, maliban sa usapin tungkol sa RV, hindi na tayo dapat magkita ng mag-isa. Kung kailangan mo ako sa kahit ano, tawagan mo lang ako. Papayuhan kita ng assistant ko, paumanhin. Oy, Marco. Yung kotse para kay Ginoong Reyes. Binili na ba niya? Hindi pa. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sinira mo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Kung hindi mo matapos ang deal kay Ginoong Reyes, tatanggalin kita. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon.
Ayaw mong mawala ng trabaho ng ganito, di ba? Ginoong Cruz, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ano ba ang sinabi ko? Kailangan mong gamitin ang kabataan at ganda mo para matapos ito. Naglagay ako ng pampaganya sa RV para maging masaya ang lalaki. Dalhin mo si Marco para makita ang kotse. Tapusin mo ito. Kung matatapos mo ang deal na ito kay Ginoong Reyes, bibigyan kita ng bonus. 20,000 dolyar. Kung hindi mo makuha ang deal na ito, wala ka ng trabaho sa susunod na buwan. Ano? Bilasin mo. Dalhin mo si Ginoong Reyes para makita ang RV. Nakuha mo? Nakuha ko. So, kamusta na? Relax lang. Nasikaso na ang lahat. Pinapahanap ko si Clara para bigyan ng droga si Marco kapag may nangyari na sa kanila ni Clara. Saka, kunin mo ang ebidensya at hulihin mo siya sa akto. Sa ganoong paraan, lahat ng ari-arian ni Marco ay mapapasayo na. Hindi. Mapapasatin. Pero, 20 taon kayong mag-asawa. Kayang-kaya mo lang ba itapon lahat yon? Matandang lalaki lang siya. Kung talagang may nararamdaman ako para sa kanya, bakit pa ako makikipagkalokohan sa'yo sa mismong kama namin? Well, magkalokohan tayo ulit. Oy, Clara. May kailangan ka? Marco, libre ka bang makita ang RV ngayon? Ha? Ngayon? Nasa labas na ako ng opisina mo. Sige, baba ako sa loob ng 10 minuto. Tumigil ka dyan. Ay, sus Mariosep, tingnan mo ang sarili mo, paslit. Alam mo ba kung gaano kahirap kaming naghahanap sa'yo? Nanay, anong ginagawa mo dito? Ang gusto lang namin ay umuwi ka at magpakasal. At tinawag mo pa ang pulis? Clara Santos, akala mo ba ay malaki ka na ngayon? Ni hindi mo man lang kilalanin ang sarili mong ina. Nanay, ayokong bumalik at pakasalan ng lumpong yon. Kalokohan, tradisyon ng arranged marriage. Ganito ang kalakaran. Hindi yan ang desisyon mo. Tara na, umuwi ka na ngayon. Tatay, ayoko nang bumalik. Sabi ko, hindi ako sasama sa inyo. Tigil! Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Sino ka? Tinuturuan ko lang ang anak ko. Wala kang pakialam. Marco, nandito ang mga magulang ko para hatakin akong umuwi at pakasalan ng lumpong yon. Sino ka? Ex-boyfriend ba nitong pasaway na to? Kaibigan ako ni Clara. Hehe. Kaibigan lang? Hindi pwede. Hindi makatwiran ang mga magulang ko. Ang dami ng ginawa para sa akin ni Marco. Hindi ko na siya dapat idamay pa. Marco, pamilya namin ang usapan dito. Huwag ka nang makialam. Sasama na ako sa inyo. Sandali lang. Ano bang kailangan para iwanan mo na si Clara Santos? Pakialam mo ba? Bigyan mo lang ako ng 1,100,000 piso at hindi ko nagagambalain ang aking mahal. Ano sa tingin mo? 1,100,000. Wow. Ang laki naman yan. 1,100,000 piso. Oh, nakita mo? Ang ganda ng relos mo. Malaking boss ka siguro. Hehehe. Oy, Bigyan mo lang ako ng 1,100,000 piso at hindi ko nakukunin ang aking mahal. Deal? Tatay, anak mo ang kapatid kong lalaki, ako hindi? Para lang makapag-asawa siya. Sisiraan mo ang buong buhay ko? Tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa'yo na magsalita? Ano? Nagdesisyon ka na? Ha? Marco, huwag mong payagan ito. Siya, ibibigay ko sa iyo ang 1,100,000. Hahaha. Anong klasing magulang ang nagbebenta ng sarili nilang anak? Eksakto. Mga halimaw sila. Marco, Ay naku. Clara, sabihin mo sa akin, dahil kilala mo ang isang malaking boss na ganito, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Ano? 20,000 dolyar. Paano mo ibibigay iyan sa amin? Ibigay mo sa akin ang numero ng iyong bank account. Ipapadala ko ito direkta sa iyong account. Sige. Ibibigay ko na ngayon. Hihihi. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Ikaw at si Clara ay dapat magputol ng lahat ng ugnayan. Mula ngayon, wala ng komunikasyon. Teka.
Mabuting babae si Clara. Mga magulang na tulad ninyo na mas pinapaboran ang mga anak na lalaki kaysa babae, ang sisirain lang ang natitirang buhay niya. Bibigyan ko kayo ng 5,500,000 piso ng isang bagsakan. 5,500,000 piso. Ha ha ha. Mayaman na tayo. Wow, 5,500,000 piso. Svete? Pero kung kukunin mo ang 5,500,000 pisong ito, kailangan mong pirmahan ang isang deklarasyon ng paghihiwalay kay Clara. Mula ngayon, itigil mo na ang pagpuwersa sa kanya sa mga bagay na ayaw niyang gawin. Seryoso ka ba? 5,500,000 piso. Walang bawian. Hindi ako babalik sa aking salita. Ibigay mo na lang ang pera ngayon. At kapag nakuha ko na, puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa kanya agad-agad. Iabot mo. Tapos na. Nasa account na. Talagang sulit ang pag-aasawa ng mayaman. Anong klaseng mga magulang ito? Hindi ka pani-paniwala. Umalis na lang tayo dito. Marco, hindi mo dapat ginawa yon. Yung 5,500,000 pisong iyon, babawiin ko sa'yo sa lalong madaling panahon. 5,500,000 piso lang yon. Ganun lang. Hindi ko kayang manood lang na masira ang buhay ng isang binibini. Pagkatapos, papagawa ko sa assistant ko ng kasunduan sa paghihiwalay para sa kanila, para hindi na nila kayang gambalain ka pa. Marco, hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Clara, hindi mo naman pinili. What? Na magkaroon ng gano'n ng mga magulang. Bata ka pa at maganda. Kapag nakalaya ka na sa mga masasamang magulang mong pabigat sa'yo, sa hinaharap, marami ka pang pagkakataon para magtagumpay sa buhay. Halika na, tingnan natin yung RV. Sa totoo lang, maganda naman tong RV na to. Matagal ka nang nagtatrabaho ng mabuti at hindi yun madali. Kung ayos naman ang lahat, ito na lang ang kunin natin. CJ, Marco, Pupunta muna ako sa banyo. bigyan kita ng isang basong tubig. Sige, salamat. Anong sinabi ko sa'yo? Gamitin mo ang kabataan at ganda mo. Gawin mo. May naiwan ako sa RV. Isang maliit na bagay para pasayahin ng isang lalaki. Isang bagay para talagang pasayahin siya. Dalhin mo si Marco para makita ang RV. At drogan mo siya. ₱5,500,000 piso lang yan. Di ko naman pwedeng panoorin lang na masira ang buhay ng isang binibini. Di ba? Pagkatapos nun, ipapagawa ko sa assistant ko ang kasunduan sa paghihiwalay sa kanila. Hindi ka na nila aabalahin. Ang bait-bait ni Marco. Kailangan ko ba talagang gawin to? Kung sakaling matulog talaga kami ni Marco. Ang taong may prinsipyo at tapat tulad ni Marco. Pananagutan niya ako, di ba? Ano ginagawa mo? Marco, handa na ang tubig mo. Salamat. Tapusin mo ito at sasabihin ko sa'yo ang tungkol sa likod ng RV. See ya. Ang natira na lang ay yung likod mula noong nakaraan. Halika, ipapakita ko sa'yo. Perpekto. Naipasok na ang gamot. Nainom niya lahat. Huwag kang mag-alala. Naipainom na ni Clara Santos kay Marco. Ang lahat. Seryoso? Malapit mo nang makuha ang lahat ng ari-arian ni Marco. Ang galing! Magkasama na tayo sa wakas. Tayo lang dalawa. Ano pang hinihintay natin? Sige, hulihin natin sila sa akto. Tara na. Oh, Marco. Okay ka lang? Okay lang. Medyo mainit lang. Hayaan mo akong ihiga ka para makapagpahinga ka. See ya.
Nasaan na sila? Sundan mo ako. Marco, ayos ka lang ba? Clara, Ano bang gusto mong sabihin? pwede ba? Yakapin kita? Hindi ko na talaga mapigilan. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong maging babae mo. Marco, hinay-hinay! Hindi ko alam ang ginagawa ko. Clara, Pasensya na. Pagbubutihin ko ito, pangako. Paano ito nangyari? ano ang inaasahan mong mangyayari? Na mahuli ako sa akto? Marco Reyes, imposible yan. Nagulat ka, di ba? Hindi ko sinunod ang maliit mong plano na mapunta sa kama na yan. Hindi ko hinayaan. At ang kalaguyo mong yan na iparatang sa akin. At siguradong hindi kita hinayaan na pilitin ako na umalis sa kasal nang walang anuman. Nagsisinungaling ka. Ano? Ang kapal ng mukha mo. Alam ko ang lahat. 3 araw na ang nakalipas, nalaman kong nagloloko ka. Vanessa, ang kapal ng mukha mo. Dinala mo ang kalaguyo mo sa ating tahanan. Kaya't subukan natin ulit, ano? Nang malaman kong nagloloko ka, mabilis akong kumilos at tiningnan ko ang mga gastos mo. Nalaman kong ipinadala mo ang lahat ng pera natin direkta sa account ni Victor. Eksakto. Tiningnan ko ang RV na iyon. Nakahanap ako ng bote ng gamot sa cabinet. Ito ay idinisenyo para mawala sa sarili ang isang lalaki. Malamang plano itong gamitin ni Ginang Garcia sa iyo. Pupuntahan ko kung ano talaga ang ginagawa ng mahal kong asawa. Nagpasya na ako na sumabak sa laro niya. Salamat. Marco, baka hindi mo dapat inumin yan. Anong problema, Clara? Mayroong ibang bagay dito. Nilagyan ko ito ng droga. Masyado akong mapagmataas. Naiinggit ako sa nangungunang benta namin na yumaman sa pag-akit sa mga lalaki. Gusto kong maging katulad niya. Paumanhin na, Marco. Hindi ko dapat ginawa ito. Mabait kang tao. Kung wala ka, hilahin ako ng mga magulang ko pa uwi para pakasalan ang lumpong iyon. Marco, narealize ko. Talagang nahulog na ang loob ko sa'yo. Pasensya na. Hindi ko ibebenta sa'yo ang RV. Hindi ko dapat sinubukang kunin ka sa ganitong paraan. Oy, Clara. Salamat. Teka, Marco. Huwag mong inumin yon. Durahin mo. Ngayon din. Sa totoo lang, alam ko na mula pa noon na nilason mo ako. Pasensya na talaga, Marco. Huwag kang magkamali. Talaga, hindi kita sinisisi. Kalimutan mo na. Ganito kasi yon. Nangangaliwa ang asawa ko. At ginagawa niya yon kasama ang supervisor mo, si Victor Cruz. Ano? Kung ininom ko yung inumin, dadalin niya rito ang asawa ko para mahuli tayo sa akto. Pagkatapos, maghahain siya ng diborsyo. At paiiralin na umalis ako sa kasal nang walang anuman. Tutulungan mo ba ako? Pero ininom mo na yon. Pinalitan ko ang gamot. Iyon ay vitamina C lang. So ano ang gusto mong gawin ko? Halika rito. Marco, dahan-dahan. Wala akong karanasan. Clara, pasensya na. Pero ipinapangako kong iaayos ko ito. Salamat. Iyan mismo ang nangyari. Paano nangyari yon? May iba ka pa bang gustong ipaliwanag? Wala akong ideya kung ano ang pinagsasabi mo. Nasa parking lot lang ako at nakasalubong si Ginoong Cruz. Tumingin lang kami sa RV. Oo, eksakto. Vanessa, kung wala akong matibay na ebidensya, paano ako makikisabay at haharapin ka ng ganito? May iba ka pa bang sasabihin para sa sarili mo? Ilan lang itong mga larawan.
Ano ang pinatutunayan niyan? Gusto mo ng patunay? Mabibigay ko sa iyo. Narito ang mga bank statement. Lahat ng iyong gastos ay sa mga hotel at club. Ano naman? Palagi akong naglalakbay para sa trabaho. Nagtutuloy ako sa mga hotel. Pumupunta ako sa mga club. Ano ang masama sa pagpapahinga? Sa tuwing nag-check-in ka sa isang hotel, kasama mo palagi si Victor at sa pangalan niya nakapangalan. Hindi ba sapat na ebidensya yan para sa'yo? Marco! Nagpaimbestiga ka talaga sa akin? Nagkikita lang kami sa mga hotel, para lang pag-usapan ng negosyo. Puro negosyo lang. Tama. Sa tuwing nagkikita kami ni Victor sa isang hotel, puro negosyo lang talaga yon. Negosyo, ha? Paano naman yan napipilitan ako na umalis sa kasal nang walang anuman at kunin ang lahat ng pag-aari ko? Hindi pa ako nakarinig ng negosyo na nangangailangan ng 2 tao sa kama ng hotel. Marco! May ebidensya ka ba? Anong lakas ng loob mong pagsinungalingan ako? Kapag nainom na ni Marco ang pampaantok na patak, tiyak na, makikipagtalik kay Clara. Tapos mahuhuli natin sila sa akto. Tipunin ng ebidensya. Gagawin nating si Marco ay umalis sa kasal ng walang anuman. Eksakto. Kailangan nating palabasin siyang umalis sa kasal ng walang anuman. Tapos lahat ng ari-arian niya ay magiging akin, ni Vanessa Garcia. Kayong dalawa, may sasabihin pa ba kayo? Marco, naglagay ka talaga ng mga kamera sa bahay natin? Ikaw, paniniktik yan. Paniniktik? Sinong nagsabi na bawal akong maglagay ng kamera sa sarili kong bahay? Mula nang magsimula ang paglustay, alam kong may kakaiba sa'yo. Pero di ko inakalang may lakas ka ng loob na dalhin ang kalaguyo mo dito sa bahay natin. Marco, mas mabuti ka ba? Matapang ka bang aminin na may masamang hangarin ka sa babaeng yan sa tabi mo? Vanessa, Clara, kasama ba siya sa plano mong akitin ako at ngayon susubukan mo pang baligtarin ang sitwasyon? Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo. Maghiwalay na tayo. Pero ikaw ang lalabas na walang-wala sa pagsasama natin. Marco, kailangan ba talaga natin gawin ito? Bakit natin kailangang siraan ang isa't isa? Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Sundin natin ang tamang proseso. Hatiin na lang natin ang mga ari-arian. Tapos, maghiwalay tayo ng maayos. Magkanya-kanya na tayo at mamuhay ng sarili. Ano sa tingin mo? Vanessa, nabuo mo na ang iyong maliit na plano, hindi ba? Bawat isang ari-arian sa bahay na ito ay pinaghirapan ko. At bigla ka na lang papasok at hihingi ng kalahati ng lahat? Akala mo matalino ang plano mong yan, ano? Marco, 20 taon na tayong mag-asawa. Bakit naman hindi ako karapat-dapat sa kalahati ng mga pag-aari natin? Alam mo ba, 20 taon kitang tiniis? Noon, dahil napakabait at maalaga mo sa akin, kaya kita pinakasalan. Pero, ano ang nangyari pagkatapos nating ikasal? Ang laman na lang ng isip mo ay trabaho. Kapag inaya kita na kumain sa labas, sasabihin mong may i-entertain kang client sa gabi. Kapag inaya kita sa weekend, sasabihin mong may business trip ka. Naalala mo ba ang nararamdaman ko? Sabihin mo. Ano? Hindi ko naalala ang nararamdaman mo? Tuwing lumalabas ako, tumatawag ako para kamustahin ka. Nagdadala ako ng pasalubong pag-uwi. Ano pa bang gusto mo sa akin? Nakakapagod na ako. Lahat para sa pamilyang ito. Huwag mo akong kausapin tungkol sa pamilya. Tuwing umuuwi ka sa bahay na ito, ang laman ng isip mo ay ang pagtulog ko sa iyo. Ang gusto ko lang naman ay makasama ka sa kama. Tuwing uuwi ako, gusto kitang makausap ng kaunti. Pero binabaliwala mo lang ako. Hinaharangan mo pa ako sa kwarto. So, ibig sabihin, Marco ay tinataboy mo pala sa lahat ng oras. Kaya kahit mayayamang pamilya, ay hindi pala masaya, gaya ng inaakala ko sila. Hinadlangan kita sa kwarto para mag-isip-isip ka. Pero wala kang pinagsisisihan. Sa bawat pagkakataon, wala kang pagsisisi. Talagang hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Kahit na ikaw ay nakaupo lang sa bahay buong araw, ako pa rin ang nagpapakain sa iyo, nagbibigay ng damit, at nagbibigay ng perang gastos. Sabihin mo, hindi ba sapat iyon? Hindi pa rin sapat? Nagastos ba ako kahit piso ng pera mo? Lahat ng pera mo ay nakatali sa kumpanya. Ipinag-iipon mo lang ito para gastusin ng babaeng ito. Ang pera ng kumpanya ay pondo ng korporasyon. Paano ko basta ilalabas iyon? Hindi ba sapat ang perang binibigay ko sa iyo ng pribado? Lahat ng aking banko cards ay nakalink sa account mo. Gastusin mo kung ano ang gusto mo. Ginawa ko na ang lahat ng ito para sa iyo. Hindi ka pa rin nasisiyahan?
Pagkatapos ng lahat ng ito, gusto mo pa ring maghiwalay para makuha ang kalahati ng aking ari-arian? Para sa taong sakim tulad mo, ang masasabi ko lang, walang pag-asa. Ikaw ay inaakusahan ng paglustay. Krimen yan. Tiningnan ko na ang iyong bank statements. Maraming transfer. Lahat ay napunta kay Victor Cruz. Ang perang yon ay galing kay Binibining Garcia. Ipinahiram niya sa akin. Tama, ang perang yon, ipinahiram ko kay Victor. Sabi niya, babayaran niya. Oo, ganoon nga. Pautang, ha? Niloko ninyong dalawa si Clara para lumapit sa akin at akitin ako. Bakit ninyo ginawa yon? Kapag pinagdugtong-dugtong ang mga ito, maaari ko kayong ipakasuhan ng panloloko. Marco, sinabi ko na sa'yo babayaran ni Victor. Ano pa ang gusto mo sa akin? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Bayaran mo ako ngayon. Victor, bilisan mo. I-transfer mo ang perang binigay ko sa'yo pabalik ngayon din. Ako, ginamit ko para bayaran ang utang ko sa sugal. Ano ang sinabi mo? Sabi mo para sa negosyo. Paano mo nasugal yon? Ginoong Reyes, hindi ako ang may kasalanan. Siya ang nanulsul sa akin. Siya ang nagpumilit na gumastos para sa akin. Ano ang sinabi mo? Kung hindi dahil sa pera, paano ako magkaka-interes sa isang matandang babae na tulad mo? Noong binigyan kita ng pera, hindi mo sinabi yan. Ibalik mo ang pera kay Ginoong Reyes. Umalis ka sa kasal ng walang dala. Ikaw, cute. Tama na. Wala akong pakialam kung sino ang nanulsol o kung sino ang nasulsol. Ayaw ko nang makarinig pa. Ngayon, kailangan mong ibalik ang pera ko. Kung hindi, pareho kayong mapupunta sa bilangguan. Marco, dati tayong mag-asawa. Hindi mo kailangang maging ganito kalupit. Ngayon mo lang naalala na dati tayong mag-asawa? Huli na. Kailangang maibalik ang pera. Ako, Ang pera, ako ang magbabayad. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw pa? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Sige, binibigyan kita ng isang pagkakataon. Pirmahan mo ito na kasunduan para umalis sa kasal ng walang anuman. Tungkol naman sa natitirang pera, bayaran mo ako sa susunod na buwan. Pipirmahan ko. Ginoong Reyes, Binibining Santos ay narito na. Papasukin mo siya. Opo, Ginoong Reyes. Marco. Marco, Clara, kumusta ka na ngayon? salamat sa'yo. Nagkaroon ako ng bagong trabaho dahil kay Gino. Mas nakaka-relax talaga pag hindi sa sales nagtatrabaho. Mabuti naman. Ikaw, Diborsyado na ako. Matapos si Vanessa umalis sa pagsasama ng walang dala, binigyan ko siya ng 100 at 10,000 piso para matulungan siyang magrenta ng matitirhan. Pagkatapos noon, nasa kanya na yon. mabait ka pa rin. May dahilan ka ba kung bakit ka pumunta ngayon? Pumunta ako para humingi ng tawad. Pasensya na, Marco. Noong sinusubukan kong ibenta sa'yo ang RV na yon, muntik na akong gumawa ng malaking pagkakamali. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sa totoo lang, may iba pa akong dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ibang dahilan? Naisa na kitang ayain sa sine. Ah, Gusto mo bang manood tayo ng sine? Mabait ka talaga. Gusto kong subukan. Siyempre, kung darating ka o hindi. Nasa sayo yon, Marco. Marco, bukas ng 3:00 ng hapon. Maghihintay ako para sa ating date. si Vanessa ang nagpapaniwala sa akin na walang kwenta ang relasyon. Pero hindi na ako dapat magpatali sa nakaraan. Ang pagdating ni Clara ay nagdala ng init na matagal ko nang hindi naramdaman. Bukas ng 3:00 ng hapon. Baka ito na ang pagkakataon para sa bagong simula. Dapat narito na si Clara sa anumang minuto.
Clara, darating na siya anumang minuto ngayon. Marco, hoy, nakarating ka! Kakarating ko lang. Ang ganda-ganda mo ngayon. Salamat. Ang guwapo mo rin. Tara na, magsisimula na ang pelikula. Sige. Ang plot twist na iyon ay medyo nakakagulat, hindi ba? Oo, hindi ko talaga inasahan na ang bida ay isang bilyonaryo. Clara, salamat sa pag-imbita mo sa akin ngayon. Ito ang pinakamagandang araw na naranasan ko sa mahabang panahon. Ako rin, Marco. Sana marami pa tayong araw na katulad nito. Clara, napagtanto ko na lagi mo akong pinapasaya. Kasi ikaw, Marco, ay natural na isang positibong tao. Alam mo, noon, laging iniisip ko na ang buhay ay isang tigil na tubig. Pero nang dumating ka, Ano? Bigla ko lang na-realize may goldfish pala sa tubig na yon. Marco, ang ganda ng ngiti mo. Dapat mong gawin yan ng mas madalas. sige, gagawin ko. Pero noong sinusubukan mong ipagbili sa Kin yung RV, totoo bang? Muntik ka nang gumawa ng malaking pagkakamali? Well, sobrang pressure sa sales ng kumpanya noon. Muntik na akong magkamali. Pero dahil nagtiwala ka sa akin, ako... Marco? Mapapatawad mo ba ako? Clara, matagal na kitang napatawad. Ang katapatan mo ang pinakamahalaga sa Kin. Salamat, Marco. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang mas mahalaga sa sales. Clara, kumakalam ang tiyan ko. Ang ganda kasi ng kwento ng pelikula. Hindi ko namalayan na gutom na pala ako hanggang sa matapos. Marco, mas dramatic pa ang tunog ng tiyan mo kaysa sa pelikula. Pero dito sa paligid, wala namang masarap na makakain. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa bahay mo at magluto? Sa bahay ko? Huwag kang mag-alala, Marco. Magaling akong magluto. Sige. Tara na. Marco, subukan mo itong sweet and sour ribs na kakagawa ko lang. Ang dami mong overtime nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong kumain ng maayos. Sige. Matamis at maasim. Ang galing mo. Alam mo, ngayong flexible na ang oras ko sa trabaho, nakahanap pa ako ng oras para matutong magluto. Marco, ang sipag mong magtrabaho. Mula ngayon, ang mga bagay tulad ng pagluluto at gawaing bahay, ako na ang bahala. Sanay na ako. Mahigpit ang deadline ng proyekto. Kaya mula ngayon, ang mga bagay tulad ng pagluluto at pag-aayos ng mga file, sa iyo ko naiiwan. Ako ang bahala. Sa pagkain at pag-inom ng maayos. Ang dami mo nang natulong sa akin, Marco. Kung maaalis ko sa iyo ang mga gawaing ito, mas gagaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Clara, alam mo. Noon, kapag nagtatrabaho ako hanggang madaling araw, palagi kong naramdaman na parang may kulang sa loob. Pero ngayon, kapag naamoy ko ang pagluluto mula sa kusina, nakikinig sa iyong pagkwento tungkol sa mga bagong putahe na natutunan mo, parang hindi na ganun kapagod ang overtime na ito. Sa pagkarinig ko sa sinabi mo, parang ako ang maliit na pampagaan ng pagod mo? Eddie, mula ngayon, ihahanda ko ang gamot na ito para sa iyo araw-araw. Kung maidadala lang sana ang pampagaan na ito kahit saan, perpekto na sana. Oo nga pala, pagkatapos nating kumain, maglakad-lakad tayo sa liwasang tabing ilog. Sige, magandang maglakad para matunawan. Heto, umupo ka. Marco, palagi kang lubog sa trabaho. Ang ganitong oras ng pahinga bihira lang. Ano? Oh, ang dami lang talagang maliliit na bagay sa kumpanya. Matagal-tagal na rin. Mula nang ako'y nakapaglakad-lakad at nag-enjoy sa tanawin. Ang isang tulad mo, Marco, sa paningin ng iba, ay isang tunay na makapangyarihan. Ang negosyo ay parang digmaan. Mukhang magara at maluho sa labas, pero ang pressure sa loob ay nakakadurog. Minsan, gising ako sa gabi at kinaiinggitan ko pa ang mga vendor sa kalye. Kapag lumubog na ang araw, makakauwi na sila. Kung pagod ka na, Marco, bakit hindi ka humanap ng mapagkakatiwalaan? Ang pagbabahagi ng pasanin ay maaaring makagaan ng kaunti. 20 taon ng pagsasama. Dapat ay sobrang close na tayo. Pero ngayon, Pagkatapos ng 20 taon, wala na kayong masabi sa isa't isa? Wala na bang pag-asa para sa iyo at kay Vanessa na ayusin ang lahat? ang pagsasama.
Tanging ang nasa loob lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na nararamdaman. Huwag na nating pag-usapan. Marco, kung may mabigat man sa isip mo, pwede kang maglabas ng saloobin sa akin. Clara, ang bait mo. Nababagbag ang puso ko sa iyong katapatan. Tara na. Clara, kayong dalawa. Paano ninyo nagawa na gawin ito? Marco, ginagago ka lang niya. Hindi siya lumapit sa'yo dahil sa pag-ibig. Pera at kwota lang ang habol niya. Vanessa, tigilan mo na kami. Tapos na ang diborsiyo. Malaman mo ang lugar mo. Binibining Garcia, ano ba ang gusto mong sabihin? Bakit ka nagsisinungaling tungkol sa akin? Yung problema sa pera ng kasal ng kapatid mo, iyon ay isang set-up lang. Pinatira mo ang mga magulang mo sa bahay ni Marco. Tapos, ginawa mo yung drama ng pagpapakasal para lang sagipin ka ni Marco. Ikaw ang tunay na manloloko dito. Ibalik mo ang $1,000 na iyon. Marco, huwag kang makinig sa kasinungalingan niya. Yung kasal ng kapatid ko, alam mo naman ang lahat. Paano kung magagagamit ka? Tama na. Vanessa, lahat ng ginagawa mo ay lalo lang nakakadiri sa akin. Aalis na kami. Marco, maniwala ka sa akin ngayon lang. Simula pa lang, ay may balak na siya sa'yo. Binibining Garcia, tigilan mo ang pagsisinungaling tungkol sa akin. Marco, umalis na tayo dito. Clara, hindi ka makakatakas. Bukas, pupunta ako sa opisina mo para ibunyag ka. Lahat pumunta rito. Tingnan ninyo. Ito si Clara Santos ay isang manloloko lang. Hangad lang niya ang pera at mga benta. Kaya sinadya niyang lumapit kay Marco. Binibining Garcia, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Wala kang basihan sa pag-akusa sa akin. Ano ba ang pakinabang nito sa iyo? Ano ang nangyayari? Tamang-tama ang dating mo. Ito ang mga litrato na kasama niya ang kanyang mga magulang. Nagpaplano ng buong scheme. At ito ang patunay na inayos niya ang kanyang mga magulang na pumunta sa labas ng gusali ng kumpanya. Sinasamantala lang niya ang iyong tiwala at kabaitan. Ang mga litratong ito ay hindi nagpapatunay ng anuman. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ito nagpapatunay ng anuman? Ito ay solidong ebidensya. Ang kasal ng kapatid niya ay isang scam lang para sa pera. Isang pekeng kasal mula pa sa simula. Binibining Garcia, totoong-totoo ang kasal ng kapatid ko. Bakit mo ako ginaganyan? Hindi ko lang talaga matanggap ang mga ipokritong tulad mo. At mayroon pa akong mas direktang patunay. Clara, kakakuha ko lang ng alert para sa 5,500,000 piso. Maraming salamat, Clara. Pawis at dugo iyan ni nanay at tatay. Kaya dapat gastusin mo ito ng maayos. Hindi iyan ang boses ko. Ginawa-gawa mo lang ang ebidensya. Anong ibig mong sabihin na hindi iyan ang boses mo? Pakikinggan ninyong lahat. Inaamin mo na mismo dito. Sinisikap mong lokohin si Marco. Diyos ko, niloloko nga niya ito. Ang tagal nang naloloko niya si Ginoong Reyes. Kapag may katulad niyang nandiyan, may gulo talagang mangyayari. Marco, dapat maniwala ka sa akin. Hindi iyan ang boses ko. Hindi ko kailanman nasabi ang ganyan. Tingnan ninyo, lahat. Nagsisinungaling pa rin siya. Ang babaeng katulad niya sa kumpanya ay magdadala lang ng kapahamakan sa lahat. Teka, may mali rito. Ang recording na ito parang hindi tama. Sa tingin ko, ito ay inedit. Nagsisinungaling ka. Paano naman pwedeng i-edit iyon? Si Clara mismo ang nagsabi. Nagsisinungaling ka. Paano ito na-edit? Ayon mismo kay Clara? Ginoong Reyes, makakakuha ako ng professional na technician para tingnan ito, para malaman kung ang recording na ito ay talagang binago. Si, Kung gayon, patingnan natin. Kung peke ang recording na ito. Vanessa, pananagutan mo ito. Imposible. Ang recording na ito ay tunay. Vanessa, kailangan mong umalis sa lugar na ito. Lugar ito ng trabaho. Hindi ka pwedeng magulo dito. Hindi ako aalis. Gusto kong makita ng lahat kung sino talaga siya. Seryoso kang nakakaabala sa normal na operasyon ng kumpanya. Kailangan mong umalis. Ngayon, Hindi ako aalis. umalis ka. Clara, malandi ka. Hindi mo ito makakalimutan. Umalis ka na dito. Marco, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko kailanman gagawin ng ganoon. Aalamin ko ang katotohanan. Kung ay talagang pinagbintangan ka ni Vanessa, sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Heto, uminom ka ng tubig, umupo ka, at huminga ka ng malalim. Salamat, Marco. Marco, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Mag-aasawa na talaga ang kapatid kong lalaki.
At totoo rin na mas gusto ng mga magulang ko ang mga anak na lalaki kaysa babae. Peke talaga yung audio na yon. Hindi ko sasabihin yan kailanman. Alam ko, Pakiusap? Maniwala ka sa akin. kakaiba ang kilos ni Vanessa nitong mga nakaraang araw. May mali. Mula nang dalhin niya si Victor sa RV para mahuli sa akto, lalong naging radikal ang mga galaw niya. At kanina lang, nang banggitin ng kasamahan na may palatandaan ng pag-edit ang audio, sobra-sobra ang reaksyon niya. Pero paano kung mali ang resulta ng appraisal? At lahat ay mag-iisip pa rin na sinungaling ako. Hindi nagsisinungaling ang resulta ng appraisal. Pagdating ng panahon, malilinis ang pangalan mo. Nang sinimulan ko ang negosyo ko, kumalat ang tsismis ng mga kalaban ko na nagnakaw ako ng pondo. Buong industriya ang nagsasabi na magbabangkarote na ako. Mas mahirap iyon kaysa ngayon. Paano mo nalampasan iyon? Mag-focus ka sa trabaho mo at hayaan mong ang resulta ang magsalita para sa iyo. Ang iyong kamakailang performance sa trabaho ay nakita na ng lahat ng iyong kasamahan at hindi nila hahayaang mawalang saysay ang iyong pagsisikap dahil lang sa isang pekeng recording. Pero takot pa rin ako. Natatakot ako na ikaw rin ay nagdududa sa akin. Anak, paano kita pagdududahan? Kung hindi, hindi ko sana ipinaalis ng security siya. Ginoong Reyes, narito ang detalyadong ulat. Kasama rin dito ang narecover ng Technical Department, ilang orihinal na audio fragment. Ipinakita ng mga ebidensya na si Vanessa ang kumuha sa mga kalat-kalat na audio mula sa mga nakaraang tawag ni Binibining Santos sa pamilya niya at pinagdugtong-dugtong ang mga ito. Paumanhin, Clara. Nagkamali ako sa iyo. Hindi mo kasalanan, Marco. Ipagbigay alam sa legal department na idemanda si Vanessa dahil sa paggawa ng peking ebidensya, malisyosong paninirang puri at paglustay, kasama ang isang serye ng iba pang krimen ng sabay-sabay. Marco, bitawan mo ako. Kailangan kong makita si Marco. Marco? Marco! Peke ang report na yan! Magkakasabwat kayong lahat! Vanessa, pirmado ang report ng isang technical specialist. Meron pang original audio para ikumpara. Tinatanggi mo pa rin? Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Manloloko ka. Ikaw ang gumawa nito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako hihiwalayan ni Marco. Binibining Garcia, hindi ko sinasadya na saktan ka. Ikaw mismo ang gumawa ng mga maling desisyon. Marco, 20 taon na tayong mag-asawa. Paano mo ako matrato ng ganito? Pasensya na Marco. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala akong hihingin. Gusto ko lang na makasama ka ulit. Huli na. Mula nang iuwi mo si Victor, mula nang magplano ka na paalisin ako sa kasal ng walang anuman, tapos na. Ginoong Reyes, tatawagan ba namin ang pulis? Ipasa na sa pulis. Opo, Ginoo. Dalhin siya sa presinto. Marco, pasensya na. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Reyes, napatunayang nagkasala si Vanessa Garcia sa paninirang puri, paglustay, at paggambala sa kapayapaan. 3 taon. 6 na buwan naman kay Victor Cruz dahil sa pagsusugal. Nakuha ko. Tapos na rin sa wakas. Oh, tapos na ang lahat. Marco, kukuha lang ako ng tubig. Si, Binibining Santos, may dapat akong hinging paumanhin sa'yo. Hindi namin dapat pinaniwalaan si Vanessa. Okay lang, magdududa rin naman siguro ako. Pero seryoso ha. Ikaw ba at si Ginoong Reyes ay nagde-date? Magkaibigan lang kami. Magkaibigan, nang pumunta rito si Vanessa at nagwala, hinila ka ni Ginoong Reyes sa likuran niya. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay halatang halata, eksakto. Oh, ano ba yan? Tigilan niyo yung kalokohan. Namumula siya. Clara, naaalala mo ba yung RV na tiningnan natin? Gusto kong tingnan ulit. May oras ka ba? Oo, tapos na lahat ng trabaho ko. Kahit kailan. Tara, tingnan natin yung RV. Ginoong Reyes, Clara, welcome. Ginoong Reyes, yung RV na nagustuhan ninyo?
Inalagaan ko ng maayos. Handa na para makita ninyo kahit kailan. Mabuti. Direktor, dahil nandito si Marco para bumili ng RV, may extra discount siya, di ba? Siyempre, isang karangalan para sa amin lahat ang pagdalo dito ni Ginoong Reyes. Sayo ang komisyon sa pagbili ni Ginoong Reyes. Salamat, Direktor. Ginoong Reyes, dito po tayo. Ginoong Reyes, yung custom design ng RV na ito ay eksaktong ayon sa specs ninyo. Nagdagdag pa kami ng smart voice control system. Ginoong Reyes, tingnan mo ang gitnang section. Pwedeng i-recline ang mga upuan. At sa ilalim ng mesa, may nakatagong storage ka para sa mga office supplies mo. Perpekto ito para sa mahabang biyahe at para maayos ang mga gamit mo sa trabaho kahit nasa biyahe. Perpekto para sa isang katulad mo. Oo, napakahandi nga nito. Alam mo, pumasok ako sa sales dahil palagi sinasabi ng tatay ko, kailangan kumita ng sariling pera ang isang babae para walang makapang-api sa kanya. Nag-umpisa akong magtrabaho kaagad pagkatapos ng high school. Naging waiter ako, nag-abot ng mga flyer, tapos narinig kong malaki ang kinikita sa pagbebenta ng mga RV, kaya eto ako ngayon. Lahat yon ay nasa nakaraan na ngayon. Dati, sobrang naiinggit ako kay Chloe. Akala ko ay nakaangat na siya, umaasa sa isang lalaki. Pero nang makilala kita, na-realize ko ang perang pinaghirapan mo ang tanging bagay na nagbibigay sa'yo ng tunay na kapayapaan. Clara, mas matalino ka kaysa sa karamihan ng mga tao. Kaya kailan ka ba libre? Magbiyahe tayo. Ano sa susunod na weekend? Chinek ko ang forecast. Mukhang perpekto ang weekend na yon. Sig, next weekend na yan. Hahaha. Nako, mukhang ang korona kong nangungunang benta ay mapupunta na kay Binibining Santos. Direktor, hindi na ako nasa sales. Kukunin na lang namin ito. Agad-agad, Ginoong Reyes. Umakyat ka na. Magpahinga ka. Marco, may sasabihin ako sa'yo Naisip mo na ba kailanman? na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi ako nakapagkolehiyo at ganoon na lang ang sitwasyon ng pamilya ko. Clara, sa paningin ko, ikaw ay tapat at masipag. Mas mabuti ka kaysa sa mga plastik na tao. Edukasyon o pinagmulang pamilya ay hindi kailanman naging mahalaga sa akin. Kaya ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? Dati kong iniisip na ang pag-aasawa ay tungkol lang sa pagbuo ng buhay ng magkasama. Pero nang makasama kita, sa wakas ay alam ko na kung ano ang tunay na pag-ibig. Nais kong ibuhos ang buhay ko sa piling mo. Talaga? Gusto mo bang umakyat para magkape? Oo, Tuloy ka! Ang lugar na ito! Salamat sa'yo ito lahat! Medyo maliit? pero komportable. Mas maganda ito kaysa sa malungkot kong bahay. Ang laki ng diferensya. Matagal ko na talagang gustong itanong, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Binibining Garcia? Siguro, masyado na kaming naging komportable. Masyadong komportable hanggang sa nakalimutan na naming mag-usap. Gusto niya ng romansa. Palagi kong inisip. Ang paghahanap buhay at pagtustos sa pamilya. Ang tanging mahalaga, pagkaraan, lalong tumamlay siya. At ako, lalong natahimik. Hindi naman tayo magiging ganon, di ba? Hindi. Ikaw ang nagpakita sa akin na ang buhay ay hindi lang tungkol sa numero at ulat. Tungkol din ito sa init at pag-asa. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Namumula ka na ba? Hindi. Parang hindi totoo ang lahat. Kaya hayaan mong gawin kong mas totoo para sa'yo. Ito ay para sa'yo. Ano to? Mula ngayon, maaari nating i-drive ang RV kung saan mo gusto. Marco, Ikaw ang nobya ko. sobrang saya ko. Mula ngayon, kasama na kita. Kahit saan mo gusto. Kaya pumunta tayo sa Isla ng Pag-asa. Narinig ko na sobrang kinang ng mga bituin doon. Sige, pupunta tayo sa susunod na weekend. Gabi na, magpahinga na tayo. Maliit ang kama mo, pwede tayong sumiksik. Mainit at komportable siguro. Sinong nagsabing maghihigaan tayo? Kaya matutulog na lang ako sa sofa.
Baka maginaw ako sa gabi kung walang magpapainit ng kamay ko. Lagi mo akong inaasar. Ewan. Siguro pwede naman tayong maghiga. Huwag kang mag-alala. Magiging maingat ako ngayong gabi.